Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos dito po sa Psalm 105 verse 8, aklat po ng mga awit. 105 verse 8. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. The covenant-keeping God. So pag-aralan natin ngayon yung salitang covenant. Ano bang ibig sabihin nito? At sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. So dito po makikita natin sa English Bible, ang ating Diyos po is a faithful God. At ang binabanggit na covenant diyan o yung kasunduan, tipanan, ay kinikilala bilang covenant of love. Ano po, dun sa mga taong nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Ngayon, madalas sinasabi natin, tapat ang Diyos. Alam niyo po sa Biblia po, may basis po kung bakit sinasabing tapat ang Diyos. Tapat po siya sa kanyang tipanan. Ano ba yung tipanan, Pastor? O yung salitang covenant? Ang Diyos po kasi, nasa nature po niya yung pakikipagtipan. Ibig sabihin na yung katapatan niya ay pinapahayag niya sa kanyang pakikipagkasundo o tipanan. At kung maalala po ninyo, ang ating Diyos ay nakipagtipanan kay Abraham. Ano po, mababasa niyo po yan sa Genesis chapter 12 verses 2 to 3 na nangako siya na pagpapalain niya si Abraham. Si Abraham ay magiging isang bansa at lahat ng mga bansa ay pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham. Ngayon, hanggang saan ba umabot yung tipanan na yun at kasunduan? Ngayon, madali nyo lang po maiintindihan ang Old Testament. Ano po? Kung alam po ninyo itong covenant ng Diyos kay Abraham. Kasi kung naalala po ninyo sa Exodus chapter 2 verse 24, nung hirap na ang bayan ng Israel dahil sila'y pinahihirapan ng bansang Egypt, naalala ni Lord yung kanyang covenant kay Abraham. Ano po? Kaya iniligtas niya ang bayan ng Israel mula sa kamay ng paraon doon sa Ehipto. Ano po? Basahin niyo po yan. Ibig sabihin, naalala ng Lord na meron siyang tipanan kay Abraham. Ipinangako niya na ibibless niya yung salin lahi ni Abraham. Ano po? Kung naaalipin na yung salinlahi ni Abraham, ang bayan ng Israel, dumating ang Diyos, tinulungan sila at iniligtas. Kaya ganun po katapat ang Diyos sa kanyang tipanan. Ngayon, mapapansin niyo po sa bayan ng Israel, yung po nga, covenant ng Lord, hindi po nagbabago. Kaya lang po, sa pagsuway po ng bayan ng Israel, kadalasan po sila'y napapahamak. Pero ang Diyos po, tapat pa rin sa kanyang pangako sa bayan ng Israel. Kaya kung tatanungin niyo ako, naputol ba yung covenant ng Lord? Hindi po. In fact, ito'y tumuloy pa sa ating mga hintil. Ibig sabihin hintil, tayong mga hindi Hudyo. Kasi kung naalala niyo po doon sa Genesis chapter 12 verses 2 and 3, si Abraham magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Makikita po ninyo sa Galatians chapter 3 verse 14, dun po sa ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan sa krus, ano po, ay nagkaroon ng katuparan yung pangako ng Diyos na mapapagpala ang lahat ng bansa sa pamamagitan ni Abraham. Sabi po rito, ginawa ito ni Kristo upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So in other words, tumuloy po yung pagpapala sa ating mga hintil. Kahit hindi po tayo Hudyo, kahit hindi po tayo lahi ni Abraham, ano po, yung blessing tumuloy sa atin. Ano po, dahil sa ating pananalig sa Panginoong Hesukristo. Ngayon,
Ano ba ang pinangako ng Diyos na pagpapala? Mababasa niyo po yan yung sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14. Yung mga blessing sa pagsunod po ng mga Israelites, ito po yung mararanasan nila. Ano po? Ma-experience nila yung favor ng Lord, yung protection, pag-iingat, immunity, ano po, kalusugan, health, healing, ano po, pagliligtas ng Panginoon, salvation, deliverance, victory, tagumpay, success sa lahat ng kanilang ginagawa, fruitfulness, yung pinalaki natin yesterday. Ano po? At kung babasahin niyo po yung buong chapter 28 ng Deuteronomy, makikita ninyo may mga curses din. Ano po kung sila'y susuway. Kaya kakaroon po kayo ng idea dito kung ano yung mga blessing na dapat tatamasahin natin bilang mga believers. Ngayon, sa Biblia po sinasabi, in Christ we have a better covenant. Sa Hebrews chapter 8, verse 6. Ano po? Establish on better promises. Kasi sa covenant po, meron pong nangangako. Mahalaga po yun sa isang covenant. Ano po? Both parties kailangang mangako. At sa case po ng covenant na ginagawa ng Diyos, ang Diyos po nangangako. Pero dapat tayo rin ay sumunod. Patunayan natin sa pamamagitan ng ating loyalty, love, and faithfulness sa Kanya na tayo po ay tapat sa Kanyang tipanan. So, walang problema sa Diyos. Ang problema po, kadalasan ay ang tao. So, tapat ang Diyos. Ano po? Kailangan maging tapat din tayo sa Kanya. At sa covenant po, meron tinatawag na blessing and cursing. Mababasa niyo po yan sa Deuteronomy 28. Ang example po na ipinakita sa Biblia kung paano tatanggap ng blessing ang mga Israelites. Ano po? Sa kanilang pagsunod. Pero sa kanilang pagsuway, meron ding kaukulang sumpa. Ngayon, ano ang pagkakaiba natin ngayon nang tayo na kay Kristo Jesus na? Ang sabi ng Biblia, si Jesus na po ang nagre-represent sa atin sa Diyos. No po siya yung ating taga-pamagitan. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, may kapatawaran na sa ating mga kasalanan. Kung tayo'y magkakamali man, sa Biblia, ang lumilinis sa atin at nagpapanatili sa ating banal ay yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So in other words, tapat ang Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Kaya ngayon, yung mga pangakong binitiwan sa Biblia, pwede nating angkinin sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Ang galing po, ano? Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa Kanya, nai-enjoy natin yung covenant ng Diyos sa tao. Kay Abraham, ano po, tumuloy po yan sa ating mga hintil. Ngayon, kailangan pa ba ang faith and obedience, Pastor? Opo, kailangan pa rin po. Mahalaga po yan. Kahit tayo'y nasa New Testament na, kahit na ang Panginoong Hesus ng ating tagapamagitan, mahalaga ang pagsunod at pananampalataya para ma-enjoy natin itong covenant na ito na ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa atin. So, purihin ang Panginoon sa katotohanan yan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Today, naunawaan namin yung kahalagahan ng covenant. Ikaw pala ay tapat sa iyong pangako, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nangangako at hindi ka sumisira sa iyong mga pangako. At turuan mo kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, kaming mga bagong nilalang kay Kristo Hesus, ay maging tapat sa aming po paglilingkod sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Tunay nga na ikaw ay tapat. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Morning.